Maghanda-handa ka na, Marcos Jr. Lulusob yung mga Marcos loyalists. Sisisihin ka nila kung bakit ganito ang ginawa mo sa Pilipinas. Ako po, maharli ka. Maghanda-handa ka na, Marcos Jr. sa 28. Lulusob yung mga Marcos loyalists. Sisisihin ka nila kung bakit ganito ang ginawa mo sa Pilipinas. Mga kababayan ko, umpisahan na natin. Ngayon, okay, itong si Kuting, laos na. So, ano na sa atin, kati-text sa atin ng ating puting ahas. Si Kuting daw, laos na? Totoo bang si BBM laos na daw, mga kababayan ko? Totoo bang wala na daw talagang pag-asa si Pangulong Bongbong Marcos? Laos na daw, mga kababayan eh. Puti ka pa, alam na alam mo. Diba? Okay, na magkakaroon ng kick-off rally sa January 28 dyan sa Luneta. Okay? So ngayon ang ginagawa. Okay. Sa mga kababayan natin, magkakaroon daw po ng kick-off rally si Kuting ng Norte, mga kababayan. Magkakaroon daw po ng kick-off meeting. Ito yung tinatawag natin na ito. Bagong Pilipinas. Shoutout kay Coco Melon. Ayan Ngayon, ang gobyerno ni Kuting, dahil nasukang-suka na tayo sa kanya, wala na yung mga dati yung saralin, pagkadami-dami natin. So, wala na. Ito kasi yan. So, ganito yan. Pinupuna po nito ni Hitad yung rally na gagawin. And actually, that is not totally a rally eh. That is a rally of peace and prosperity sa Pilipinas. Kasi ilulunsad na natin yung matagumpay na mga kababayan ko eh. Bagong Pilipinas, mga kapatid. Diba? Ilulunsad na natin yung bagong Pilipinas eh. Ano gusto nyo mangyari? Sama-sama tayong babagsak muli? Ha? Kung bang wilo po sa inyo. So dahil magkakaroon ng kick-off party sa January 28, mga palangga, inaatasan ng grupo, okay? Grupo ni Kuting, syempre, sino yung grupo to? Alam ka ng grupo ko. Kick-off party daw pa. O bakit kasali ka ba dun? May grupo ka ba? Diba? Kasi inaanyayahan po eh. Mga kababayan ko, and this is not for public. Sa January 28 daw po. Di umano. Ayan di umano. Kinlarify ko, may event nga daw. Sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Gaganapin yung bagong Pilipinas na kick-off rally. So dadalo si Pangulong Bongbong Marcos. O ayan nabalita to Pero hindi nabalita sa mainstream media. Ito pa. Na mag-recruit ng mga empleyado sa gobyerno para umattend sa kanyang kick-off rally. Okay. Of course, kasali ang government sa kick-off rally. Kasi ang kick-off rally, alam nyo ba, para malaman ninyo, si Pangulong Erap, di ba dati si Gloria, si Pinoy, di ba nagkaroon din ng kick-off rally. Ang pangalan ng kick-off rally ni Pinoy, Angat Pinoy. Di ba natandaan nyo yun? Mga kababayan ko, Angat Pinoy. Mga kababayan ko, andyan yung nagkantahan yung mga artista, kumanta sila naggita-gitara si Noy Bulana, Noel Cabangon, 'di ba? Naggitara sila kumanta sila Ogie, sila Regine. Kasi ang slogan nila, Angat Pinoy. Mga kababayan ko. Si Pangulong Erap naman din meron din ganyan. May gumawa pa nga ng plaka, 'di ba, mga kababayan? May gumawa pa ng plaka, may gumawa pa ng ganito. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman nilunsad niya yung bagong lipunan. Mga kababayan ko, di ba? Bagong lipunan naman nilunsad ni FEM noon. Ngayon naman, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos, bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Di ba? Ay Pangulong Bongbong Marcos, bagong Pilipinas. O saan ka pa? Di ba? At least meron tayong ganyan, mga kababayan. Ako susuporta ako dun. Paatin ako. Excuse me po. Sana makita nyo ako dun mga kababayan. Sobrang liit na. Ayan hello po sa inyo. I hate pulburon. Paatin ako dun sa 28. Kasi tinawagan na ako eh. Sinabi ko na sa inyo. Kasi nilabas na naman din ni Maharlika. Okay lang. Sana ako sa inyo, hindi naman sa pilitan to. Kung susuporta kayo. Okay? Ako susuporta ako. Kahit naman nandiyan kayo sa bahay, nakasuporta pa rin kayo.
'Di ba? Kasi lahat tayo sangkot dito sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Okay? Lahat tayo mga Pilipino, susuportahan natin 'to dahil this is for our country. At dito, kahit wala ka doon, damadadama mo yung pagmamahal ng bagong Pilipinas, mga kababayan ko. At ito, ini-issue pa, ha? Mga kababayan ko, ha? Ini-issue pa. Ha? Ini-issue pa ito, mga kababayan. Na ito daw pangalan nito, ito daw mga empleyado. Kasama talaga sila doon, magpupuntahan yan. 'Di ba? Magpupuntahan yan. At magkikita-kita yan doon. Okay? Natural, nasa gobyerno sila eh. Magkakasama sila. Ganon lang dapat, mga kapatid. 'Di ba, mga kababayan? Ano ba expected mo? Ginagawa mo na naman ang kulay, pati empleyado sa gobyerno. Sa Quirino Grandstand. So ano magaganap dito, mga palangga? Anong ibig sabihin nito? So may mga regional directors o sa iba't ibang ahensya na Ano daw? hindi encourage eh. Pinipilit, that's the right word. Forcibly. Okay? Pinipilit na Ay nako, mga kababayan ko, kick-off meeting, kick-off rally nga eh. Ay, sus! Naku ma. Ang sarap ng juice ko. Lemon. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Shoutout kay Coco Melon. attend sa kick-off rally ni Kuting sa January 28 para sa kanyang bagong Pilipinas drama. Di ba yung bagong Pilipinas? Magkakaroon na ng rally-rally ngayon. Ano ang kapalit nito? Itong mga empleyado na pupunta doon, mga palangga. Okay? By the way, nag-release Ano daw? ng memo. Inaantay ko lang yung memo na may pakita sa inyo. No, pinanguna mo, wala pa nga memo. Natural, gagawa ka na ng memo. Sabi sa Kuting, hanapin mo yung memo, baka makakuha tayo. Nag-release ng memo, kung sino man yung tarpulano na yun sa gobyerno, na inaatasan, okay, forced ang mga regional directors o at iba pang mga pwede nilang atasan sa ahensya ng gobyerno, different agencies. Kasi nga, suportahan yan. Natural, government agency, for example, kasama si OWA. Sino kasama sa OWA? Yung department sa OWA, papupuntahin doon, di ba? Mga kababayan, ganun dapat, mga kapatid. Oy, The Warrior, Coco Melon, mag-behave kayong dalawa dyan, ha? Stop war, wala munang away. Ang kalaban natin iisa lang. Ang hitad ng bayan. Di ba, mga kababayan ko, dapat, mga kapatid, ang inaano natin ngayon, ang ano natin dito, ang focus natin dito, and ang goal natin dito, durugin itong mga kalaban natin. Ang problema dito, hindi susuportahan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno yan para sampay yung bagong Pilipinas, mga kababayan ko, di ba? Na magpadala ng tao as much as, you know, they can. 250, 300, 500, 1,000 katao na bibit-bitin dito sa Quirino Grandstand. Oh my God. Ako kasi may akong tinasamahan na parallel group, yung Blessed Movement. Yan yung parallel group namin. From BBM, Team BBM 2022, transfer kami ng Blessed Movement. Ganun na nangyari. Mga kababayan, so pupunta kami talaga dyan. Andyan kami. Hindi na, pero kung sasabihin mo yung mga tao, mag-i-initiate talaga ang tao kahit di mo sabihin. O sige, lahat ng mga subscriber ko nasa Pilipinas, pag napanood dun to, magkita-kita tayo sa 22. Mga kababayan, sa Quirino Grandstand. Okay, magkita-kita tayo. Tatayo ako dun sa may gilid para i-meet kayong lahat, mga kapatid. Right? So ngayon, ano ang kapalit nito? Ang kapalit, mga palangga, ay bibigyan daw ng libreng pagkain, mga t-shirts. At ang sabi, kapag umattend ka, ay entitled ka sa compensatory time off with pay pa. Oh. Government day naman yun. Why not? Kung makompensate sila. Wala naman magiging masama. Pero yung t-shirt, tsaka mga tubig, pagkain, it's very normal. Kasi mga kababayan ko, ano naman yun? Pag ang tao binigyan ng pagkain, for example, 1 milyon taong umattend doon, pinakain ni Pangulong Bongbong Marcos. That is pera ng taong bayan. Okay? Kung pera ng taong bayan ang ginamit doon, mapalad yung mga tao na yon. Bakit? Kasi pinakikinabangan nila ang pera ng taong bayan. Mga kapatid, di ba? Jose, PM mo ako, Kuya Jose, Kuya Sebi, atin tayo. Kita tayong dalawa doon. Di ba, mga kababayan ko? Maging masaya tayo. Di ba? Maging mapalad tayo kasi pinakain ni Pangulong Bongbong Marcos, pinakinabangan yung pera ng taong bayan. Kung bumili man ng t-shirt, magpamigay man ng t-shirt,
For the bagong Pilipinas, why not mga kababayan ko? Napakaganda po nun. 'Di ba? Hindi naman po masama 'yun. 'Di ba? Sa atin naman po 'yun. Ganun dapat. Yung ma-compensate yung mga empleyado kung a-attend man sila doon, wala namang problema. Ano bang issue doon? Maharli ka. Masyado mo lang pinapalala eh. Inggit ka na naman eh. Oh, yan ha. Wala pa yan sa mainstream. You know? So, wala pa nga sa mainstream talaga. Sa makatuwid, dahil nga laos na si Kuting. Laos na. Tapos na dahil alam na ng buong bayan na binudol tayo. Dahil ako number 1 supporter nila, di ba? Mag-akot ng tao, papunta sa Carino Grandstand. Dahil wala nang pupunta, ang gagawin, ipupuwersahin ang mga empleyado ng ahensya ng gobyerno din o ofera ng pagkain. So, you know what? Eto binroadcast ko, tapos binroadcast ng ibang vlogger yan. Ngayon nga lang, ang dami na nag-PPM o anong oras. Oh. Magpupuntahan yan. Dumugin yan. Lulusob ang mga tao dun. Diba? Ikaw, masyado kang pathetic eh. Talaga maraming pupunta. Binroadcast mo pa eh. Nakikinig kayo sa akin, mga empleyado ng gobyerno. Huwag nyo ibenta sa maliit na halaga sa pagkain t-shirt at magkano ang bayad sa inyo for one day, isang araw na bayad ninyo, tapos pupunta-punta kayo doon, magkukuting-kuting kayo. Kukuting-kuting kayo. Sir Koy, ano ipapakain? Ensimada ba o pulburon? Baka maging issue na naman yan. Magdadala ako ng pulburon, wag kayong mag-alala. Magdadala talaga ako ng pulburon ni Mang Bongbong's pulburon. Oh, 'di ba? Loyalista, pupunta kami, sabi ni Sir Jose, 'di ba? Sir Jose B. Aguilar. Oh. Wala nang tikta, sabi nga nila eh, banato natin. Pumunta kayo at tinanggap na yan. Ang pagpwersa sa inyo, wala na rin saysay ang mga kaluluwa ninyo. Ibinenta niyo ang kinabukasan ng ninyo at ng inyong mga kamag-anak. Para kayong katulad ng mga dugyot, okay, na mga trolls na hinire ni Emerald Bukang ng PCO, ni Patricia Martin, yung dyan nila Cheloy, okay, dyan, hinahire nila. Pigod na pigod ka sa mga ensimada, no? Ang mga natinahire, binabribe nila, sinusuhulan nila itong mga trolls. Wala kang sinusuhol dahil wala kang katotohanan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Hitad, si Rocky ang mahilig mag-solicit. Solicit, okay? Solicitor general yun eh. May magagawa ka ba? Alam na alam mo kasi yun ang gawain niya nung panahon yun ng Duterte days. Diba? Para atakihin kayo, yung mga nagkritiko ng gobyerno sa ngalan ng salapi namin, again, salapi natin, pera natin, taxpayers' money. Hindi ka kasama dun. Taxpayer. Remittance, pwede mong sabihin, nagpadala ka dito sa ano. Pero imagine mo ito gagamit kang Sendwave. Ito lang hindi ko sinisiraan ng Sendwave. Okay. Gagamit kang Sendwave. Ang Sendwave, American base. Okay? American based company yan. Okay? So, American based company. So, magsisend ka ng sa Sendwave. Si Sendwave, may tao sa Pilipinas. Pagkabigay mo ng dollar kay Sendwave, sasabihin niya dun sa tao niya sa Pilipinas na may peso, hawak na peso, ipadala mo to kay ganito through GCash. Isisend niya naman through GCash yun. Ganon yun. Ang problema, paano papasok yung pera sa Pilipinas? Tulyar. Peso na hawak nila eh. Diba? Walang ganon. Hindi ka pa rin taxpayer. Diba? Hindi ka taxpayer, maharli ka. Kaya hinahamon ko sila mga palangga, I challenge this government, presidential communications. Kasi may ebidensya akong pinanghahawakan na idadrag ko kayong lahat. Iyan ebidensya. Binabribe ninyo, sinusuhulan ninyo, itong mga dugyots. Okay, itong mga trolls. Oy, Sen, mga dugyot daw kayo. Mga palangga. At uulitin ko ulit, hindi lang ang problema natin sa president sa Philippine Charity Sweepstakes. Kaya na-challenge ko si Lisa eh. Di ba? Meron na ako pinanghawakan na nakikialam siya dito sa issue na sa negosyo. Gulo mo. Ng Okada. Di ba sinabi ko sa inyo, kumukubra si Lisa dyan? Kumukubra si Lisa, si Tambalso, si Altenco.
sino pa ba? Si Martin, si Tabalsos, yung pamilya ni Lisa. Kasi may hawak ebidensya, kaya galit na galit yan eh. Di ba? Sabi nga niya dyan, ano daw bang silbi nitong mga presidential communications, hindi nila ma-pinpoint kung anong hawak ng ebidensya. Eh wala ka namang hawak na ebidensya, paano mapipinpoint? Ang hawak mo lang ebidensya, yung kumalat sa social media na sinabi nitong leader raw ng Tugon, nag-message doon na na-send na daw yung allowance. Yun lang ihawak mo na screenshot. Ano bang allowance yun? Na alam mo ba na yung allowance na yun is for the ganito, bayad kay ganito? Eh baka mamaya yung allowance na sinasasabi mo, panload lang yun. 'Di ba? Mahina pa yun. Hindi binibili tawag doon. Na nakikialam si Lisa, si Tabalsos, ang gobyerno ni Kuting dito sa mga investors. Then the fact na magsasalita sila about foreign direct investment. Eh dyan pa nga lang, sabi ko, paano nga papasok ang mga investors kung hold up nila? Ang gobyerno mismo ang nangungumisyon. Paano papasok ang mga investors? I talk about that already. Marami po tayong hawak na pwedeng, na pwedeng maligwak itong, well, actually, you know what? Kasi pag impeachment lang, matagal yan. At wala tayong laban ngayon dahil hawak nila ang Congress. Hawak nila ang Senate. Wala tayong power ngayon, mga palangga. Ang Pilipino walang power pagdating sa impeachment. Kasi magkakasabot lahat. Ang power lang natin, kung magbubuklod-buklod tayo na parang walis. Magtatawag ka na ng people power. You know, the people power revolution kuno is for me at sa lahat ng Pilipino, that is the worst history in the Philippines. That the people power. No? There is na yung mga sundalo pinilit pasakayin sa truck, yung mga tao pinapunta ng rally. May mga tao na sinabing ganito, talagang pinilit nila. Maraming mga story doon na nalalaman ngayon. Nasapilitan pinapunta, nag-aya ng TV dahil may pagkain. Diba? Mga kababayan ko, feeling kasi, totoo yun, mamiragay. Okay? Buklod-buklod tayo, kasama natin yung mga magigiting, okay, na mga bruskong mga men in uniform. Diba? Kung sabi mo kanina, hindi nagkukudita ang men in uniform. Ngayon, tuturuan mo magkudita. Bubuhatin natin na dahan-dahan sila. Okay? Pag nabuhatan natin, saka bigla mong ilulubog sa kumunoy. Ganun lang. Wala tayong mga impeachment. Long procedure yan, mga palanda. Ano nagpatalsik kay ERAP? Impeachment, people power, kudita. Okay? Alam mo, binubudol mo yung mga Pilipino sa totoo lang eh. Mahabang usapin niya, ang pinakamabilis, buhat-buhatin ng ganun-ganun na lang. Kaya nga, di ba, na-alarm si Lisa Smugs. Ako lang naman nagsasalita dito, di ba? Natataranta siya sa akin. Ako lang naman nagsasalita, nabubuhat. Hindi natataranta si Lisa sa'yo, pinagtatawanan ka ni Lisa ngayon. To be honest, pinagtatawanan lang yan ni First Lady Lisa. Natatawa sa ginagawa niya. Comedy trail. Mga kapatid. Diba? Honestly, totoo sinasabi natin, comedy. Yung kahit nga ako, nauumay na, nasusuka pa nga ako. Kasi imagine nyo mga kababayan ko, no? Okay lang sana mag-topic ka dire-diretso eh. Pero putya ragis, pagdating sa ganyan, iibahin mo, tatalong ka kay ganito. Dahil mo nauuto. Alam mo, pag di naman kita kinontent, iiyak ka naman. Diba? Marami ka mabubudol na naman pag hindi in-inform. I just want to inform sa mga kababayan natin. Hindi pa ba kayo magigising yung mga nanonood dito kung anong kalokohan ng sinasabi nito? Diba? Hindi ba naman kayo... Tingnan nyo yung mga sinasabi. Pakikinggan nyo lang. Ang dami sablay. Diba? Kasabihan niya. Alam mo, isang beses na nga lang tumama yung prediction niya eh, mga kapatid. Kasi sa 10 sinabi niya, 11 ang mali eh. O, first time in the history ng Pilipinas to. Mga kababayan ko, si Kalbo, di ba? Tumatat si Kalbo, nangungulimbat ng pera. Ang ibig sabihin nun, sana yung details kinumpleto mo. Kasi, kukumpletuhin mo dapat yun. Di ba? Total naman, nagparatang ka sa tao, kumpletuhin mo na. Total naman, may puting ahas ka naman, di umano. Di ba? Eh, bakit hindi mo nalaman na Solicitor General yun?
'Di ba? Bakit alam namin na Solicitor General si Kalbo? Na mahilig magsulisit kay ganito, magsulisit kay ganyan. Kaya nagkakapera yun. 'Di ba? Ganun yun. Hindi pera ng taong bayan yun. Pero baling sa bulsa ng ibang tao yun. Disobre ang mga leader dun. Walang alam ang PCO dun dahil hindi nakikialam ang PCO pagdating sa mga ganyan dahil ang trabaho nila ang presidente lamang. 'Di ba? Mga kababayan ko, that's it. Pati yung mga nagsasabi ng DCC pansit, 'di ba? Yun, positive din yun. Tapos sasabihan mo si Lisa, si Lisa Smugs. Sabi mo tawag nito ikaw lang naman to at napapraning na si Lisa. Paano mapapraning si Lisa? Kalmadong-kalmado si FL. Napaka-chill lang ni FL Lisa. 'Di ba? Ako nga, tutuwa nga kay First Lady, tahimik lang eh. Samantalang ikaw, putak ka ng putak. Ang dami, hindi nga sumasagot. Pag hindi sumasagot sa'yo, mas lalo ka napipikon eh. Kasi baliktad eh. Ay hindi pala, parehas lang eh. Pag sinagot ka, napipikon ka. Pag tumahimik, napipikon ka. Sa totoo lang, kahit sinong maupong presidente sa Pilipinas, uupakan mo eh. Oo. Totoo. Kahit sinong maupong presidente dito kay Hitad, uupakan nito, babanatan nito. Kasi wala naman talagang wala naman talagang Philippinism o Pilipinismo na nasa isip mo. Wala talagang pusong Pilipino. Ang alam mo lang sa social media pag bumanat ka, may pera ka. Unlike sa akin, alam mo pinagkaiba natin dalawa, hindi ako antay. I am a pro. Pero nakukontento ako. Ikaw kasi malaki pangangailangan mo. 'Di ba? Malaki pangangailangan mo. Dinadaan mo sa content dahil malaki ang kita sa content. Alam naman natin ang kinikita mo sa YouTube. Alam ko rin. Ilang milyon yan. Mga Harley ka. Tumatabo ka ng kalahati per month. Unlike sa akin na 30,000 to 50. 'Di ba? Swertihan na lang pag may super chat ako. Ikaw tad-tad ka ng super chat. May naririnig ka ba sa amin doon? Wala. Pero kung makapagsalita ka sa amin gusgusin, mas gusgusin ka pa. 'Di ba? Aminin na natin to. Sa US, wala kang permanent na bahay. 'Di ba? Ako, may permanenteng bahay. Sa US, kung sino-sino nilalapitan mo. Ako, marami akong tao nakakausap, pwede kong malapitan. 'Di ba? Ikaw, hindi ka na makakauwi ng Pilipinas. Ako, makakapag-travel pa sa US, Germany, Thailand. Ang laki ng difference natin, 'di ba? Ako, may motor, ikaw may sasakyan, Tesla, di baterya pa rin. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba natin. Meron kaming peaceful sa aming utak. Sa makatuwid, ikaw wala ka na nun. Kaya namin matulog sa isang araw ng dire-diretso 8 hours. Ikaw, wala ka na nun. Kasi bakit? Threaten ka na sa sarili mong multo. Diba? Biruin mo, imagine mo nagpuntahan lang yung mga asik at yusek sa ibang bansa. Natakot ka? Napraning ka? Diba? Yan ba yung epekto nung ng pulburon din sa'yo? Aminin mo. Gusto niyo pasabugin ko to? Ayoko sana. Huwag mong antayin na sumabog ang pulburon mo. Once and for all, mawawasak ang anak mong tomboy. Kung si Pebbles, lumabas ang pulburon niya, baka lumabas din ang pulburon mo.
Gusto niyong malaman kung sino ang kasama ni Pebbles doon? Pag ako nabuyo ng mga subscriber ko, ibubuking kita. Kasi tandaan mo, tanong ba rin sa kanila yun? Sinong kasama ni Pebbles doon? Baka madulas ang dila ko at kumpletuhin ko lahat yung video na yon. Ha? Kaya wag kang loloko-loko sa akin. Hawak ko alas mo. Tandaan mo. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.